Mga kabalik, mga ka-Mindshift, may tanong ako na siguradong iniisip niyong lahat. Bakit parang napakakapal ng mukha ng maraming politiko at opisyal sa Pilipinas? Hindi to biro. Alam nilang alam nating nangungurakot sila. May ebidensya, may dokumento, may report, pero todo deny pa rin. At ang mas malala, tuloy pa rin ang pangungurakot. Kung hindi ito eye-opener, ewan ko lang. Ayon sa mga pag-aaral, ang korupsyon sa Pilipinas ay hindi simpleng may masamang tao sa gobyerno. Hindi isolated case, hindi iilang bulok. Ito ay social structure, sistema, network, ugaling naka-embed sa kultura ng patronage, padrino, palakasan, clan politics at weak enforcement. Ayon sa Transparency International ng 2024, mababa ang anti-corruption score natin. 33/100. Ibig sabihin, malala at malalim ang problema. At bakit malalim? Kasi sa loob ng dekada, corruption became normal. Hindi na nakakagulat, hindi na nakakashock. Parang parte na ng gobyerno, parang SOP, parang tradisyon, masama mang pakinggan. Actually, simple ang sagot low risk, high reward. Sa Pilipinas, mahina ang enforcement, mahina ang auditing, mahina ang parusa, mahina ang oversight, at sobrang daming palusot. Kapag alam mong hindi ka mahuhuli o kung mahuli ka man, wala ring mangyayari. Ano gagawin mo? Siyempre, tuloy. Tuloy ng tuloy. Tuloy sa pagnanakaw, tuloy sa pag-iimbento ng project, tuloy sa pagkuha ng kickback. Samahan mo pa ng padrino, utang na loob, clan loyalty, vote buying at political dynasty. Aba, parang automatic shield ng korap yan. Kaya kapal MOOCs mode activated always. At syempre may bonus silang script. Wala akong alam. Political harassment, fake news, paninira. Lahat na ng palusot gagawin. At ito ang comparison. Sa Japan, pag nagka-problema may hiya, may resignation, may accountability. Minsan pa nga drastic Oo, harakiri ang tawag. Dito, may iskandalo na, tatakbo pa sa susunod na eleksyon. At ang masaklap, nananalo pa. Ito ang hindi kayang sabihin ng iba pero sasabihin ko. Tayo rin. Oo, tayo. May ambag kung bakit lumalakas ang loob ng korap. Bakit? Pag may balita ng korupsyon, ay nako, normal na yan. Pag may anomalya, bahala na Diyos sa kanila. Pag may magnanakaw sa gobyerno, ganun talaga Ikaw na lang ang mag-adjust. Pag may iskandalo, move on na. Pag nanalo ulit ang korap, siya kilala ko Pag may binigay na ayuda, ayos na yan kahit papano. Pag may padrino, kakilala ko yan Okay na. Gusto nating magbago Pilipinas pero ang attitude natin, wala tayong magagawa Alam niyo mga kabalik, mga ka-Mindshift, paano? Paanong di lalakas ang loob ng korap? Mismong bayan ang nagtatakip sa kanila. Minsan unconsciously, minsan willingly. Pinakamasakit na research finding, maraming Pilipino ang tumitingin sa korupsyon as inevitable. Parte ng sistema, common, wag mo nang problemahin. Alam nyo kapag ganito ang collective mindset, bumababa ang civic engagement. Tumaas ang apathy, humina ang public outrage, lumakas ang impunity. Ang tawag dyan, normalization of graft. At kapag normal ang graft, patay, durog, lugmok ang bayan. Mga kabalik, mga ka-Mindshift, walang politician, walang partido, walang misaya ang magliligtas sa Pilipinas. Tayo mismo. CPE, Collective Filipino Effort, collective vigilance, collective reporting, collective accountability, collective pressure, collective voice. Hindi na pwede yung bahala na sila. Hindi na pwede yung wala akong magagawa. Hindi na pwede yung hayaan na lang natin. Kailangan nating magising, kailangan nating magsalita, kailangan nating magtulungan, kailangan nating tumindig. Hindi dahil galit tayo, kundi dahil may pag-asa pa. Pero hindi mangyayari ang pag-asa kung tatahimik tayo. Mga kabalik, mga ka-Mindshift, kung naniniwala kang kailangan ng Pilipinas ng pagbabago, please pakishare ang video na to. Hindi para sumikat, hindi para mag-trending, kundi para may magising, kundi para may magbago, kundi para may kumilos, kundi para may matakot na magnanakaw, at para may matutong mahiya ulit. Isang share mo ngayon, pwedeng maging boses ng libo bukas. Mga kabalik, mga ka-Mindshift, hindi tayo helpless, hindi tayo powerless, hindi tayo biktima lang. Tayo ang Pilipinas. At kapag sabay-sabay tayong kumilos, wala ni isang korap na politiko ang makakatagal. At yan ang gusto nating makita. Truth in motion, minds aligned, across park packs, social
dream.